At nang naibaba na namin ang aming gamit, kanya-kanyang buhat po, kami po ay naglakad, medyo may kalayuan at papunta po kami sa aming cottage na aming inarkila. May ganon. At syempre, lagi tayong magpapahuli. Tayo nga po ang cameraman at marunong tayong setup ng camera. At hinintay po natin ang ating iba pang kasama, yung ating mga kapitbahay at ang aking pamilya, syempre. At sayang nga, medyo madilim kaya hindi nyo makikita mga decoration na nabanggit ko kanina sa unang video. At nagpatuloy na nga po ako maglakad habang bitbit ko po ang aming container na. At maya nga ng konti, nakarating na tayo sa lokasyon at dali-dali na po tayo nag-setup ng kanya-kanyang tent. Kasi nga sa beach na to, hindi uso ang cottage. Saan ka pa, pang mahalaga, nakapag-beach po tayo. At hindi man lang kamahalan at ganoon din naman. At sing ganda at sing linis na makikita nyo kapaligiran. At ibang kasama naman natin, naghahanda na po ng ating panghapunan. Kanya-kanya pong gawain po dyan. At meron po akong biglang naalala ng mga panahon ko napunta rito ay almost 17 years na po pala ako hindi nakakapunta. Simula po ako ng ngayon ng pamilya. At ang kalimitan na nakakasama ko nung araw dito ay puro barkada. Ngayon nabago na po siya. At ang kasama po natin ngayon ay ang ating mga pamilya. Hindi na po ang mga barkada. Hindi ko naman sinasabi sa video to iniiwasan ko ang aking barkada. Ganun po talaga pag nagkakaedad. Mas pipiliin mo po ang pamilya kaysa sa barkada. Dahil ang barkada po pwede kang iwan ng mga yan. Pero yung pamilya sinasabi at sinasabi ko sa video to, kailanman ay hindi ako iiwan ng mga yan kaysa sa aking mga barkada. Kaya mas pipiliin ko ang aking pamilya. At ang payo ko sa mga kabataan, mag-ispisip muna kayo. Hindi masama bumarkada, pero pipiliin din nyo kung sino makakabuti. At ito na nga po, nag-umpisa na nga po ako magkasa ng aking tent na gagamitin para ng aking pamilya. Inuna ko na nga po yung setup. Gawa po meron po tayong batang alagain para po siya ay may pumirmi po dyan sa loob na yan. At habang yung iba naman po ay abala rin sa setup ng kanilang kanya-kanyang gamit at ang iba naman ay nagtutulungan. Para mamaya ng konti ay kakain na lang po at pagkatapos po kumain, magmumuni-muni, pagkamuni-muni habang nag-iim na po unti-unti lang inumin. At siyempre hindi mawawala dyan ang kasiyahan dyan. Every Holy Week lagi po ganito ang senaryo namin. Taon-taon po yan nagaganap. Yan po ang tinatawag na pagsalubong sa linggo ng pagkabuhay ng ating Panginoong si Jesus. At syempre tatanungin ko kayo kung anong gimmick nyo kada Holy Week. Kami po ay simple lang. Pagka nakakaluwag, pwede dumayo sa malalayo gaya ng Batangas, Nasugbu, San Juan. Pag walang gantong wala naman trabaho at walang magandang income, mas okay na po dito sa Lawa ng Laguna. At ganoon din naman, beach pa rin naman makikita mo. Ang kaibahan nga lang, sobrang daming dekorasyon at pagagandang kapaligiran. Makikita nyo yung una kong sinabi sa video na maraming plastic, mga napkin, mga diapers, mamalas-malasin ka, matitinig ka pa ng tae. At minsan sumagiri sa isip ko, bakit ganon? Pwede naman nila sa isang lugar sana sa mga namumuno, gaya ng mga kapitan na yan, mga konsyal na yan. Bakit hindi sila mag-assign ng tao dyan? Para saan pa yung sinasabing bantay dagat, bantay bayan? Para saan pa yung organisasyon na yun? Kung ang mismong kapaligiran naman natin ay ubod ng dumi. So yun, may nakikita tayo dyan mga tupad-tupad. Ibig ko lang naman sabihin dito, hindi ko naman sila para questionin. Yung kung tutusin, itong Lawa ng Laguna, kung pagmamasdan nyo lang na maigi, pwede siya maging tourist spot kung tutuusin Ang kakulangan lang talaga dito, kalinisan. So hindi ko naman sinisisilat ng presidente rito, hindi naman natin kailangan sisinya. Kumbaga, sa isang organisasyon, kung patuloy yung suporta ninyo, total naman nagpapabango kayo sa kapwa nyo taon, mailuklok lang kayo sa pwesto, sana maisipan nyo rin na yung ikagaganda ng ating lugar, ikagaganda ng ating lawa. Kung tutusin naman yung lawa natin, kung maiisipin nyo, napakaganda mo niya kung tutusin talaga. Kulang na talaga sa alaga, sa pag-maintain, kaya pasensya na pero sumagi lang sa isip ko, para saan nga yung organisasyon na pinatutupad nila, gaya ng tupad, gaya ng bantay dagat, bantay karsada, kung ultimo sa paglilinis naman ay hindi naman nila kayang gawin. Sayang naman yung mga ipinaluluwag sa kanila ng gobyerno kung ganun lang din naman. Di sana, ang ginawa na lang sana ay ibang paraan na lang po sana ang ginawa na lahat ng taong bayan o taong residente ng barangay, lahat makikinabang. Hindi yung pinipili pa nila kasi nangyayari talaga yan. Pinipili kung sino yung malakas sa barangay, yun ang pipiliin nila. So hindi naman ako namumulitika dito. Kumbaga, ipinamumulat ko lang sa kanila o sa inyo. Ang sa akin na naman ay wala naman akong tensyon na para pasamain kayo. Kumbaga sa akin, ang opinion lang. Kaya tayo meron social media, may kalayaan tayo magsalita. Kung sa palagay nyo mali ang mga sinasabi ko, tatanggapin ko naman po yun. Kumbaga para sa akin, yung sayang kasi yung view. Kung tutusin talaga, napakaganda ng Lawa ng Laguna. Kung tayo lahat ay magkakaisa, o lahat ay mabigyan ng pangmerienda man lang, sa dami ng tao na magtutulungan, kung lahat sila ay bayaran, linisan natin yung Lawa ng Laguna pag ganito mga seasonal na mga Holy Week, at napakaganda talaga. At kung mauunawaan nyo yung aking mga sinasabi, ako po ay nagpapasalamat po sa inyo, at kalayaan po natin magsalita sa mundo ng social media. At medyo lumalalim na, balik po tayo sa ating kwento tungkol naman sa pamilya ko at sa aming outing na nagaganap ngayong gabi. At nandito na nga po kami lahat at ipiniflex ko po yung kapaligiran, medyo madilim. So hindi nyo pa makikita yung mga design na sinabanggit ko sa unang video. Mapapansin nyo po dito, talagang madilim talaga, as in napakadilim. At nung matapos ko nga setup yung ating tent, agad po tayong gumawa ng paapoy. At tayo po ay mag-iihaw ng inihaw na nokma. Hindi pa nabong ha, yung nabibili sa palengke, baka isipin nyo, nagkatayo ko ng manok ko, hindi po yun. So yun, nagdatingan na nga po yung aking pamilya, yung aking mga pamangkin at hipag ko, nagdatingan na po dyan. At magkakain na po, habang ang aking pamilya ay naglalakad-lakad po. Sinabi ko nga, mag-ingat po sila, baka makatapak sila ng tae. O kaya kung mamalas-malasin ka, matinig ka ng kawayan o ng mga kanduling patay.
bahay. At bukod doon, napakasakit po ng balat ng tulya sa ating mga paa. Lalo na kung ang gamit mong tsinelas ay Crocs na cover. Yari ka lalo, sobrang sakit po niyan. At hinanda ko na po yung pagpapaapoya para sa ating inihaw na manok at naghukay na po ako ng bahagyang buhangin dyan at maya maya po ay nagpabili na po tayo ng uling na gagamitin sa inihaw natin mga nokma. At inilagay ko na po yung streamer na sa ganun po ay nang malaman po natin ang sukat habang at bago ilagay po natin yung uling na darating at naghihintay nga po tayo dyan. Kinukulit nga po ako ng kutong lupa. At nang dumating nga ang ating uling ay nakasalang na po yung ating isasalang na hapunan na ulan o pulutan ay sayog. Ginamitan po natin ng magic, paypay dito, paypay doon na walang katigil-tigil at napapansin nyo naman ang tato ni Daddy Lord, sayang ang tato. At syempre napag-usapan po natin ang tato. Shoutout po sa nagtato. Hanggang ngayon sinusumpa pa rin kita, buisit ka. Kinakamusta kita kung buhay ka pumahayop ka. Minarkahan mo ako ng mataas na gastos, nahayop ka. Kung saan ka man ngayon, lagi ka mag-iingat. Tatanga-tanga ka pa man din. Nahawahan mo rin ako, nakatangahan. So ito na nga po, paypay dito, paypay doon para maluto na po ang ating hapunan. At ito na nga po, naluto na nga po yung ating hapunan. At napakaganda naman ang luto. Ayan po, ipiplex ko po sa inyo. At habang nakita ko na nga po, dumating po si Josepa, yung aking matandang kapatid, si Riza. Ayan po, magkakasama po kami dyan. Yung iba naman po dyan ay nagkakantahan na po. At kita nyo naman ang araw, buwan. Medyo malabo si buwan. Kaya sinasabi ko siya, napaganda po ng pwesto niya pag lalo mag-Holy Week. Laging lumalabas yung buwan na yan. At syempre, hindi mawawala yung bonfire. Sindihan mo na ang bonfire natin. Tayo na sa beach. Barangay Uwisan. At ito na nga po, napapakanta na nga po ang inyong Daddy Lods. Kahit wala sa tono, kumakanta pa rin. Kahit paano, masasabi natin marunong tayong kumanta at meron tayong talento. Hanggang dito na ang videos at abang-abang na lang po sa aking pangatlong videos. Ako nga pala si Kitopper. Malapit na yumaman, pera na lang ang kulang. Cash out!